Boses ng direktor sa telepono. Congratulations, Ara. Napili si Maya. Siya ang magiging bida sa bago naming teleserye, Ang Prinsesa at ang Bituin. Sa loob ng ilang segundo, natigil ang mundo ni Ara. Ang huling piraso ng tinapay na hawak niya ay nahulog sa sahig. Tinignan niya ang kanyang anak na abala sa paglalaro ng manika sa salas. Ang gintong sinag ng araw ay tumatama sa mukha nito, nagpapaliwanag sa bawat ngiti. 7 pa lang si Maya pero buo na ang kanyang pangarap, ang maging isang sikat na aktres. At ngayon, nagkatotoo na ito. Hindi niya alam kung anong emosyon ang dapat niyang maramdaman. Pagmamalaki. Kasiyahan. Takot. Isa-isang nagsasayaw sa kanyang isipan ang mga salitang ibida at sikat. Hello, ma'am? Nandyan pa po kayo, tanong ng direktor. Pilit na ngumiti si Ara, kahit na ang labi niya ay nanginig. Opo, nandito po. Pasensya na po, na-shock lang po ako. Sabi ng direktor, galing talaga ni Maya. Natural ang acting. Ang ganda pa ng mata. Siguradong magugustuhan siya ng mga tao. Inulit niya ang mga salitang iyon sa kanyang isipan, ganda pa ng mata. Parang may sumaksak sa kanyang puso. Ang mga mata ni Maya ay hindi niya matatawaran. Kulay brown, parang tsokolate, at may isang maliit na nuna sa ilalim ng kaliwang mata. Eksaktong-eksakto sa mga mata ng ama nito. Ang lalaking sinubukan niyang kalimutan sa loob ng 8 taon. Ang lalaking ngayon ay isang sikat na artista. Iniling niya ang ulo, pilit na binubura ang isipang iyon. Hindi na importante. Ang mahalaga, masaya si Maya. Habang naghahanda siya ng almusal, nagsimula siyang kantahin ang paborito niyang lullaby. Hush now, Gina little one, don't you dare near Ruthie. Mama's right here, safe beside your side tea. Boses niya ang naging tanging tunog sa kanilang maliit na apartment. Mabilis siyang naghugas ng kamay. Ang kanilang maliit na kusina ay palaging malinis. Walang mamahaling gamit, ngunit puno ng pagmamahal. Ito ang mundo nila ni Maya. Sa salas, nakaupo si Maya sa sahig. Ina, bakit po hindi mo na kinakanta yung favorite ko? Lumapit si Ara sa kanya at umupo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa buhok ni Maya. Bakit, anak? Ano iyon? Yung tungkol po sa prinsesa at sa knight in shining armor. Biglang natigil ang paghinga ni Ara. Ang kantang iyon ay si Miguel ang nagturo sa kanya. Ang lirikong, balang araw, darating ang iyong knight, sa puting kabayo, at mamahalin ka ng buo. Isang pangako na hindi kailanman natupad. Pilit siyang ngumiti. May favorite knight na ba ang prinsesa ko? Namula ang pisngi ni Maya. Opo. Si Kuya Gripo. Siya po yung nakita ko sa ang pogi-pogi niya, ina. Saka ang galing niyang umarte. Tumalikod si Ara, nagkunwaring kumukuha ng tubig, habang pinipigilan ang luha na pumatak. Hindi si Gray, anak. Si Miguel. Isang pangalan, 2 persona. Parehong lalaki na nagpasakit sa kanya. Parehong lalaki na ngayon ay idolo ng kanyang anak. Matapos ang almusal, sinamahan niya si Maya sa banyo. Inilagay ni Ara ang maliit na upuan para maabot ni Maya ang lababo. Ina, sabihin mo po sa akin, sino po yung tatay ko? Tanong ni Maya habang nagsisipilyo. Nanatiling kalmado si Ara. Tumingin siya sa salamin at nakita ang imahe niya at ni Maya. Hindi ba't sinabi ko na sayo, anak? Siya ay nasa malayo, nasa ibang bansa. Nagtatrabaho siya para sa atin. Pero bakit po hindi siya umuwi? Hindi po ba siya namimiss ang prinsesa niya? Niyakap ni Ara si Maya ng mahigpit. Siyempre, anak. Miss na miss ka niya. Pero may trabaho siyang mahalaga. Pero, ina naman, ang tanging prince na kailangan mo ay ako, ha? Opo, ina. Kayong 2 lang po. Naisip ni Ara ang nakaraan. Dati, siya at si Miguel ay may sariling mundo. Magkasama sila sa ilalim ng buwan, nangangarap ng isang simpleng buhay. Ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig. Huwag kang malungkot, ina. Magkikita din po tayo sa kanya. Anak. Magkikita din tayo. Sagot niya habang pinipigilan ang luha na lumabas. Sa tanghali, nagtungo sila sa isang malaking gusali sa Quezon City para sa audition. Sa loob, maraming bata ang naghihintay kasama ang mga magulang. Lahat ay may pangarap.
Ara, ikaw ba yan? Lumingon si Ara at nakita ang isang pamilyar na mukha. Si Direk Carla, ang direktor ng teleserye na napili si Maya. Sila ay dating magkasama sa isang theater group noong high school. Carla. Long time no see. Nga. Matagal-tagal na, sabi ni Carla. Tumingin si Carla kay Maya at ngumiti. Ang ganda ng anak mo, Ara. Mana sa'yo. Salamat, Carla. Si Maya ang nagmana ng ganda sa akin, at ang talent, hindi niya natapos ang kanyang sinasabi. Ang direktor ay tumingin kay Maya at sinabi, ang galing ni Maya, natural na artista, at ang ganda pa ng mata. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Ara. Isang tawag mula sa isang manager ang nagpatunay na si Maya ay napili para sa bida. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Maya ng isang malaking yakap. Ina! Alam mo po ba, may bago po akong kaibigan. Sino, anak? Si Kuya Gray po. Sabi niya, he'll be Jim's partner sa teleserye. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ara. Anak, hindi Gray. Miguel. Miguel Chavez. Hindi po, ina. Gray po ang pangalan niya. Tumango lang si Ara. Alam niya na si Miguel ang gumagamit ng pangalang Gray para sa trabaho. Nag-iba lang ng pangalan pero parehas pa rin ang tao. Biglang tumunog ang telepono ni Ara. Si Direk Carla ulit. Ara, pakisabi kay Maya, napili siya na maging bida. Talaga, Carla? Salamat. Sige, Ara. Congratulations. Matapos ang ilang oras, may dumating na email. Ang subject, teleserye project, final cast. Ang katawan ng email ay may nakasulat na Ara. Here is the official cast list for your daughter's role in the D-series, The Princess and the Star. Sa ilalim ng pangalan ni Maya ay nakasulat ang pangalan ng kanyang partner. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalan. Ang pangalan ay sumasayaw sa screen ng cellphone ni Ara, Miguel Chavez. Hindi ito panaginip. Hindi ito isang masamang biro. Ang lalaking nag-iwan sa kanya 8 taon na ang nakakaraan ay ang kapareha ng kanyang anak sa teleserye. Ang mga pangako na binuo nila sa ilalim ng buwan ay naglaho na parang usok. Siya ay nanatili sa dilim habang si Miguel ay sumikat at naging isang bituin. Ang gabi ay lumipas na parang isang blur. Hindi niya alam kung anong oras siya nakatulog. Ang tanging alam niya ay ang kanyang puso ay kumakaba at ang kanyang utak ay tumatakbo ng mabilis. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Habang naghahanda siya ng almusal, naramdaman niya ang pagkabalisa. Ina, excited na po ako, sabi ni Maya. Saan, anak? Tanong ni Ara, habang pinipilit na ngumiti. Sa teleserye po. Sabi po ni Direk Carla, magiging bida po ako. Magiging partner ko po si Kuya Gray. Ang ganda po ng mata niya. Katulad po ng mata ko. Nagulat si Ara sa sinabi ni Maya. Si Miguel ay may kaparehong mata kay Maya. Pilit na ngumiti si Ara. Anak. Pero may kasama pa po siyang ibang partner, di ba? Opo. Pero sabi po ni Direk Carla, magiging partner ko po si Kuya Gray sa halos lahat ng eksena. Pilit na kinakalma ni Ara ang sarili. Anak, I'm sorry, but I think you can't join the teleserye. Nagsimulang tumulo ang luha ni Maya. Bakit po? Ayaw niyo po ba akong maging artista? Hindi sa ganoon, anak. Gusto ko lang na maging masaya ka. Pero, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Pumasok si Maya sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Narinig ni Ara ang pag-iyak ng kanyang anak. Pinuntahan niya si Maya at umupo sa gilong ng kama. Anak, I'm sorry. Hindi ko alam kung bakit ako nasabi yun. Pero, please. Don't worry. I will support you. Maya nodded. Promise po. Promise. Ang isip ni Ara ay nag-aalala, ngunit sa mga mata ni Maya, nakita niya ang ningning ng pag-asa. Hindi niya kayang sirain ang pangarap ng kanyang anak. Sa studio, ang kapaligiran ay puno ng kaba at excitement. Ito ang unang araw ng script reading. Lahat ng mga artista ay nasa loob. Nakita ni Ara si Direk Carla at lumapit sa kanya. Carla, I'm sorry. I have to go. Bakit, Ara?
Kakasabi mo lang na nandito ka para suportahan si Maya. I can't. I can't stay here. I can't see him. Tumingin si Carla kay Ara. Sino? Si Miguel, bulong ni Ara. Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi. Nakita niya si Miguel sa gilid. Mas matangkad, mas guwapo at mas mayaman. May suot siyang dark blue suit at ang kanyang buhok ay mayroong gray highlights. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagkakaba ng kanyang puso. Ara! Nagsimulang lumapit si Miguel. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat. Ara! Ikaw ba talaga yan? Niyakap niya si Ara, ngunit Ara ay nanatiling tahimik at matigas. Hindi siya sumagot. Ara, I'm sorry, sabi ni Miguel. Didn't know you would be here. Bakit, Miguel? Akala mo ba na hindi ako mabubuhay nang wala ka? Hindi. Hindi iyon. I'm sorry. I'm so sorry. Please, give me chance. Chance? Miguel, wala na tayong chance. It's too late. Hindi. Hindi pa huli ang lahat. Patawarin mo ako, Ara. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Miguel, I was pregnant. And you left me. Wala kang balita. Nag-iisa lang ako. Nagsimulang lumuha si Ara. You don't deserve me. You don't deserve my child. Anak mo. May anak ka. At siya ang magiging partner mo. Pinigilan ni Ara ang luha niya at itinuro si Maya. Siya ang anak ko. At siya ang magiging partner mo sa teleserye. Nagulat si Miguel. Tumingin siya kay Maya na ngayon ay nag-uusap sa isang kaibigan. Ang mga mata ni Maya ay katulad ng sa kanya. Ang kulay ang nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Siya ang anak niya. Ara, di. Huwag mong sasabihin sa kanya. Huwag mo siyang hahalikan. Hindi mo siya pwede na maging anak. Bakit? Dahil hindi mo siya deserve. You don't deserve to be her father. You don't deserve her. Tumingin si Ara kay Maya at nakita niya ang mga mata nito na mailuha. Niyakap niya si Maya at umalis. Sino siya, Ara? Tanong ni Miguel habang hinahabol si Ara. Sino siya? Hindi sumagot si Ara. Si Miguel ay napatigil na tigilan. Ang mga salita ni Ara ay parang mga kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Ang pagiging ama niya ay hindi niya matatanggap. Ang kanyang anak. Ang babae na minahal niya ay may anak na. Ang kanyang isipan ay lumilipad, nagbabalik sa nakaraan. Naalala niya ang araw na naghiwalay sila. Ibinigay niya ang lahat sa kanya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho, ang kanyang pangako. Hindi mo siya deserve, sabi ni Ara. You don't deserve her. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga pangako na hindi niya natupad. Ang pag-ibig na kanyang ibinigay ay nawala sa isang iglap. Naglakad siya palayo. Huminto siya at tiningnan si Ara, na ngayon ay nasa gilid ng pool. Ang mga mata niya ay mailuha. Ang kanyang puso ay kumakaba. Miguel T. Hindi niya alam kung anong gagawin. Gusto niyang magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Sa sumunod na mga araw, nag-iba ang pakiramdam ni Miguel. Ang bawat sulyap niya kay Maya, ang mga mata nito na mainunal sa kaliwang mata, ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay. Ito ay ang kanyang anak. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Isang gabi, habang nag-i-edit siya ng mga litrato ni Maya, tumunog ang kanyang telepono. Si Direk Carla. Miguel, I need to talk to you, sabi ni Direk Carla. Bakit, Direk? About Ara. At sa anak niya. Anak niya? Anong nangyari? May anak siya. At siya ang magiging partner mo. Ang pangalan niya ay Maya. Nang marinig niya ang pangalan, nagulat si Miguel. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang kanyang anak. Ang babae na minahal niya ay may anak na. Kinabukasan, pumunta siya sa set. Nakita niya si Ara, na ngayon ay may suot na puting damit. Ang kanyang buhok ay mayroong gray highlights.
Ang kanyang mukha ay mayroong luha. Ara, di. Huwag mong sabihin, sabi ni Ara. Huwag mong sabihin sa akin na mahal mo ako. Huwag mong sabihin sa akin na bumalik ka para sa akin. Bakit? Dahil hindi mo ako deserve. Hindi mo deserve ang anak ko. You don't deserve her. Ara, I'm sorry. I'm so sorry. Sorry. Miguel, I was pregnant. At iniwan mo ako. Walang balita. Nag-iisa lang ako. Nagsimulang umiyak si Ara. Hindi mo deserves ang anak ko. You don't deserve to be her father. You don't deserve her. Naglakad si Ara palayo. Huminto siya at tiningnan si Maya na ngayon ay naglalaro sa gilid ng pool. Ara, di. Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi. Narinig niya ang boses ni Celeste. Miguel. And my love. I'm here. Tumingin si Miguel kay Celeste na ngayon ay may suot na yellow dress. Ang kanyang mukha ay mayroong malaking ngiti. Celeste, what are you doing here? I'm here to support you, my love. And to support Maya. She's a great actress, isn't she? Tumingin si Celeste kay Ara at mumiti. Hi, Ara. I'm Celeste Montefalco. I'm Miguel's girlfriend. Nagulat si Ara. Girlfriend? Yes. We've been together for 5 years. We're getting married soon. Tumingin si Ara kay Miguel na ngayon ay mayroong galit sa kanyang mukha. Hindi totoo yan, Ara, sabi ni Miguel. Hindi ako engaged. Hindi pa, yun I love. But we're getting married soon. Diba, Dad? Tumingin si Celeste kay isang lalaki na ngayon ay nasa gilid ng pool. Siya ay si Kim A. Montefalco, isang sikat na producer sa industriya. Yes, my dear. We're getting married soon. Miguel is a great man. He's a great actor. He's a great person. Tumingin si Kim A. Montefalco kay Ara at mumiti. You're a great mother, Ara. You're a great woman. You're a great person. Don't worry. I'll take care of you and your daughter. Nagsimulang umiyak si Ara. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang mga salitang di girlfriend at mag-aasawa ay umalinggaw sa isip ni Ara. Para siyang nasa isang masamang panaginip. Ang pagbabalik ni Miguel ay hindi lang isang masakit na alaala, kundi isang bagong bangungot. At ang pangalan na Celeste Montefalco ay parang isang anino na sumusunod sa kanila. Habang naghihintay si Maya para sa kanyang eksena, sinubukan ni Ara na iwasan si Celeste. Ngunit, lumapit si Celeste sa kanya. Hi, Ara. I'm so sorry. Didn't know you and Miguel had passed, sabi ni Celeste, habang gumingiti. Ngunit, ang mga mata ni Celeste ay walang init. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bato na walang emosyon. Ito ay ang mga mata ng isang babae na mayroong isang bagay na nakatago sa ilalim ng kanyang mga ngiti. It's fine. We're just friends, sabi ni Ara. Just friends. That's what I thought, too, sabi ni Celeste. But I'm sure you know what I mean. Sabi nga nila, ang mundo ay bilog. We're all here for a reason, diba? Naramdaman ni Ara ang lamig sa kanyang likod. Ang mga salita ni Celeste ay parang isang kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. What do you mean? Tanong ni Ara. Ngumiti si Celeste. Nothing. Just saying. CJ, I have to go. See you later. Umalis si Celeste, ngunit ang kanyang mga salita ay naiwan sa isip ni Ara. Ang mundo ay bilog. Ito ay isang babala. Isang paalala na ang nakaraan ay hindi kailanman nawawala. Sa mga sumunod na oras, naging abala si Ara. Nag-aalaga siya kay Maya, tinutulungan siya sa kanyang mga linya. Ngunit, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Naalala niya ang araw na naghiwalay sila ni Miguel. Tinawagan siya ng manager ni Miguel. Ara, I need you to understand. Miguel is a star. You're just a burden. You're just a girl who wants to take advantage of him. Just leave him alone. He has a great career ahead of him. Ang mga salitang iyon ay parang laso na sumira sa kanyang puso. Iniwan niya si Miguel.
Wala siyang balita. Nag-iisa lang siya. Ina, I'm hungry, sabi ni Maya. Sige, anak. Let's go to the cafeteria. Sa cafeteria, nakita ni Ara si Celeste na kumakain kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang tawa ay malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay walang init. Maya, habang tumatakbo, ay nabunggo ni Celeste. Nahulog si Maya at nagsimulang umiyak. Oh my God. I'm so sorry, sabi ni Celeste. Are you okay? Hinawakan ni Celeste ang kamay ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga labi ay mayroong isang maliit na ngiti. I'm sorry, Ara. Hindi ko sinasadya, sabi ni Celeste. I was just so excited. It's fine, sabi ni Ara. She's fine. Umalis si Ara, habang hawak ang kamay ni Maya. Ang puso niya ay kumakaba. Alam niya na ang ginawa ni Celeste ay hindi aksidente. Ito ay isang babala. Kinabukasan, habang nasa set sila, nakita ni Ara ang cellphone ni Celeste sa isang mesa. Ang screen ay mayroong isang notification. You have a new message. Ang kanyang curiosity ay nag-udyok sa kanya. Kinuha niya ang cellphone ni Celeste. Nakita niya ang isang picture. Isang picture ni Miguel at Ara noong sila ay magkasama pa. Mayroong isang caption sa ilalim. Soon, lahat ng nakaw ay babalik sa may-ari. Nagsimulang tumulo ang luha ni Ara. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang kumaba ang kanyang puso. Ang mga salita ni Ara ay sumasakit sa puso ni Miguel. Ang kanyang mga mata, na puno ng galit, ay parang mga kutsilyo na humiwa sa kanya. Ang kanyang anak. Ang babae na minahal niya ay may anak na. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Sa mga sumunod na araw, nag-iba ang pakiramdam ni Miguel. Ang bawat sulyap niya kay Maya, ang mga mata nito na mainunal sa kaliwang mata, ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay. Ito ay ang kanyang anak. Isang gabi, habang nasa set sila, nakita niya si Maya na naglalaro sa gilid ng pool. Ang kanyang mga mata ay nagkislak. Ang kanyang puso ay kumakaba. Maya, can I talk to you for a second? Tanong ni Miguel. Opo, Kuya Gray, sabi ni Maya. I have something for you, sabi ni Miguel. Binigay niya kay Maya ang isang malaking teddy bear. Ang bear ay may suot na maliit na crown. Wow! Thank you po, Kuya Gray, sabi ni Maya. Welcome, sabi ni Miguel. I have a story for you. Really? What is it? Once upon a time, may isang prinsesa. Ang prinsesa ay mayroong isang magic na korona. Ang korona ay ginagamit niya para makapagbigay ng kaligayahan sa mga tao. Pero, isang araw, nawala ang korona. Ang prinsesa ay malungkot. Sabi niya sa kanyang sarili, sino ang makakahanap sa aking magic na korona? Sino, Kuya Gray? Tanong ni Maya. Isang matapang na knight. Ang knight ay naglakbay sa buong mundo. Hinanap niya ang korona. Sa huli, nakita niya ang korona sa isang malaking kahoy. Kinuha niya ang korona at ibinalik sa prinsesa. Ang prinsesa ay masaya. At nag-asawa sila at nabuhay ng masaya. Ngumiti si Maya. Ang ganda po ng story, Kuya Gray. Salamat, sabi ni Miguel. You're a great princess. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Kinabukasan, habang nasa set sila, nakita ni Miguel si Ara. Ang kanyang mukha ay mayroong galit. Miguel, I need to talk to you, sabi ni Ara. Bakit, Ara? Huwag mong sasabihin sa kanya na ikaw ang kanyang ama. Huwag mong gagawin yan. Pero, Ara, she's my daughter. I have to tell her. Hindi. Hindi kanya deserve. You don't deserve her. You don't deserve to be her father. Ara, I'm sorry. I'm so sorry. Please, give me a chance. Chance? Miguel, wala na tayong chance. It's too late. Umalis si Ara. Naramdaman ni Miguel ang sakit sa kanyang puso. Narinig niya ang boses ni Celeste. Miguel. And my love. I'm here. Tumingin si Miguel kay Celeste na ngayon ay may suot na yellow dress. Ang kanyang mukha ay mayroong malaking ngiti.
Celeste, what are you doing here? I'm here to support you, my love. And to support Maya. She's a great actress, isn't she? She is. But I'm busy. I'm with Ara. Ara. Elvi, are you with her? She's Maya's mother. I have to talk to her. Really? You don't have to talk to her. She's just a mother. You have me. You have our love. Celeste, I'm sorry. But have to go. Umalis si Miguel. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Nakita niya si Ara. Niyakap niya si Ara. Ara, I'm sorry. I'm so sorry. Sorry. Miguel, I was pregnant. At iniwan mo ako. Walang balita. Nag-iisa lang ako. Ara, I'm so sorry. I won't do it again. Is promise. Promise? Miguel, you promised me before. And you left me. I'm sorry. But I won't leave you again. Is promise. Nagsimulang umiyak si Ara. I can't believe you. I know. But I'm sorry. I'm so sorry. I love you. Niyakap ni Miguel si Ara. Hindi ko siya iiwan, Ara. Hindi katulad ng dati. Ang mga salita ni Miguel ay parang isang bulong sa isip ni Ara. Hindi ko siya iiwan, Ara. Hindi katulad ng dati. Ang mga salitang iyon ay nagdala sa kanya ng isang panandaliang kapayapaan, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mailuha. Ang mga pangako ni Miguel ay parang isang anino. Maaaring nawala sa isang iglap. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Kinabukasan, habang nasa set sila, narinig ni Ara ang isang conversation. Si Celeste ay nag-uusap sa isang babae. I can't believe it, sabi ng babae. Siya talaga ang anak ni Aim Montefalco. Girl. Kaya pala siya ang bida sa teleserye. May connection siya, sabi ni Celeste. Ang galing talaga ni Dad. Narinig ni Ara ang mga salita ni Celeste. Dad. Ito ay ang pangalan na tinawag niya sa lalaki na mayroong galit sa kanyang mukha. M. Montefalco. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Matapos ang kanilang eksena, sinundan ni Ara si Celeste. Pumasok si Celeste sa isang office. Sinundan siya ni Ara. Nakita niya si Celeste na nag-uusap sa isang lalaki. Dad, I'm so excited. Magkakasama na kami ni Miguel sa set. He's so handsome, sabi ni Celeste. I know, my dear. I know. But you have to be careful. Ang babae niya, she's a pain in the ass, hindi ko alam kung bakit hindi niya pa rin iniwan, sabi ni M. Montefalco. Don't worry, Dad. I'll take care of it. I'll make sure na aalis siya sa buhay ni Miguel, sabi ni Celeste. Narinig ni Ara ang mga salita ni Celeste at M. Montefalco. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Pumasok si Ara sa office. Nakita niya si Celeste at M. Montefalco na nakatingin sa kanya. Ara! What are you doing here? Tanong ni Celeste. I'm here to talk to you, sabi ni Ara. About what? About Miguel. At sa anak ko. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, sabi ni Celeste. Sige, umalis ka na. We're busy. Hindi. Hindi ako aalis, sabi ni Ara. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Kung bakit ninyo kami pinaghiwalay ni Miguel. Kung bakit hindi ninyo kami hinayaan na magkasama. Tumingin si Celeste kay Ara at ngumiti. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Sige, umalis ka na. Hindi, sabi ni Ara. I have proof. I have the picture. Sa cellphone mo. Ang picture ni Miguel at ako. At ang caption sa ilalim. Soon, lahat ng nakaw ay babalik sa may-ari. Tumingin si Celeste kay Ara. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bato na walang init. Celeste, I know you have something to do with this.
I know that you are the reason we are not together anymore. I know that you are the reason Miguel left me, sabi ni Ara. Ngumiti si Celeste. Hayaan mo na ang nakaraan, Ara. Mas masakit kung mabubuhay ka sa panibagong kasinungalingan. Umalis si Ara, habang ang kanyang puso ay kumakaba. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang mga salita ni Ara ay nagpainit sa puso ni Miguel. Ang kanyang pagtanggi na patawarin siya, ang kanyang galit na mukha, ay nagpaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Kinabukasan, habang nasa set sila, nag-isip si Miguel ng isang plano. Gusto niyang magkaroon ng isang picnic kasama si Ara at Maya. Gusto niyang ipakita kay Ara na seryoso siya sa pag-aayos ng lahat. Gusto niyang ipakita sa kanya na nagbago na siya. Ara, I want you to come with me and Maya to picnic, sabi ni Miguel. Bakit? Tanong ni Ara. I want to talk to you. I want to show you that I'm serious, sabi ni Miguel. I don't know, Miguel. I'm busy. I have to work, sabi ni Ara. Please, Ara. Just give me chance. Just one chance, sabi ni Miguel. Tumingin si Ara kay Miguel. Ang kanyang mukha ay mayroong galit. Okay. Fine. Just one chance. But if you do something stupid, I swear to God, I'll never talk to you again, sabi ni Ara. Is promise. I won't do anything stupid, sabi ni Miguel. Salamat, Ara. Thank you. Naghanda si Miguel ng isang picnic. Bumili siya ng mga paboritong pagkain ni Ara at Maya. Isang simpleng picnic, walang mamahaling gamit, ngunit puno ng pagmamahal. Habang naghihintay siya sa parke, nag-text si Ara sa kanya. I'm on Insby Way. Ngumiti si Miguel. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Biglang may tumunog na notification sa cellphone ni Ara. Isang anonymous message. Ara, be careful. I heard Miguel is planning to take Maya abroad. He wants to take her away from you. Don't trust him. Nagsimulang kumaba ang puso ni Ara. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. What? Nagsimulang tumakbo si Ara sa parke. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Miguel, sigaw ni Ara. Ara! Nandito ako, sigaw ni Miguel. Bakit? Bakit mo kami pinaghiwalay? Bakit mo kami iniwan? Bakit mo kami ginaganito? Ano yang sinasabi mo? Tanong ni Miguel. I know what you're doing, Miguel. I know what you're planning. You want to take Maya away from me. You want to take her abroad. You want to take her away from me, just like you left me, sabi ni Ara. Hindi totoo yan, Ara. I swear to God, it's not true. I'm not doing anything stupid. I'm here to talk to you. To fix everything, sabi ni Miguel. Lies? You're a liar. Just like before. You're a liar, sigaw ni Ara. Ara, please. Listen to me. No. I won't listen to you. You're a liar. You're a cheat. You're a monster. Ara, please. Don't do this. Listen to me. Hindi. Inaasar ni Ara ang kanyang kamay. Ibinato niya ang isang bato kay Miguel. Nahulog si Miguel sa isang maliit na burol. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang malaking bato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Miguel, sigaw ni Ara. Miguel! Ngunit huli na ang lahat. Si Miguel ay nasa lupa, walang malay. Ang kanyang dugo ay dumadaloy sa kanyang ulo. Napatigil si Ara. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Nakita niya si Miguel na nakahiga sa lupa, walang malay. Ang kanyang dugo ay dumadaloy sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Miguel! Tumakbo si Ara papunta kay Miguel. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Ang kanyang kamay ay malamig. Miguel, please.
Wake up. Don't do this to me. Hinawakan ni Ara ang kanyang ulo. Ang kanyang dugo ay dumadaloy sa kanyang mga kamay. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Dinala niya si Miguel sa ospital. Habang nasa emergency room, tumawag si Ara kay Direk Carla. Carla, si Miguel. Nasa ospital siya. Naaksidente siya, sabi ni Ara. Ano? Anong nangyari? I pushed him. Naaksidente siya. Please, Carla. Come here, sabi ni Ara. Hindi na niya matapos ang kanyang sinasabi. Ang kanyang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sa loob ng ilang oras, naghihintay si Ara sa labas ng emergency room. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Habang naghihintay, naalala niya ang nakaraan. Ang kanyang pag-ibig kay Miguel. Ang kanyang pagiging buntis. Ang kanyang pag-iisa. Ang kanyang sakit. Miguel, I'm sorry, bulong ni Ara. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Narinig niya ang boses ni Miguel. Ara, di. Bumangon si Ara. Pumasok siya sa loob ng emergency room. Nakita niya si Miguel na nakahiga sa isang kama. Ang kanyang ulo ay mayroong bandage. Miguel. Niyakap niya si Miguel. Miguel, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. It's fine, Ara. I'm fine, sabi ni Miguel. Hindi ka fine. You're hurt. You're in a hospital because of me. No, Ara. It's my fault. I should have told you the truth. I should have told you what happened. What happened? I'm sorry, Ara. I didn't leave you. I was forced to leave you. My manager and Montefalco, they threatened me. They told me that if I don't leave you, they'll destroy my career. They told me that you agreed to leave me. They told me that you took the money and left. I'm sorry, Ara. I'm so sorry. Nagsimulang umiyak si Miguel. Didn't know you were pregnant. Didn't know you had a child. I'm so sorry. Niyakap ni Ara si Miguel. I forgive you, Miguel. I forgive you. I'm so sorry, too. I should have trusted you. Sa gilid, nakita ni Ara si Celeste. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bato na walang init. Celeste, what are you doing here? Tanong ni Miguel. Ngumiti si Celeste. I'm here to visit you, my love. I'm here to make sure you're okay. Celeste, I know what you did. I know that you were the one who sent Ara that message. I know that you were the one who made Ara believe that was going to take Maya away. I know everything, sabi ni Miguel. Nagsimulang tumulo ang luha ni Ara. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang kumaba ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Habang nasa ospital, tumunog ang cellphone ni Ara. Isang text message. Ara, I know what you did. I know that you pushed Miguel. I have proof. I'll make sure that everyone knows what you did. Ang message ay mula kay Celeste. Nagsimulang kumaba ang puso ni Ara. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang umiyak si Ara. Hindi ko yan ginawa, bulong ni Ara. Hindi ko sinadya. Biglang tumunog ulit ang cellphone ni Ara. Isang tawag. Si Direk Carla. Ara, what the hell is happening? Carla. Ano yang sinasabi mo? May lumabas na news. Sabi, na aksidente si Miguel dahil sa away ninyo. Sabi, sinasadya mo raw. Ano yan? Nagsimulang umiyak si Ara. Hindi totoo yan, Carla. Hindi ko ginawa yan. I know, Ara. I know. But, don't know if I can believe you. Ang daming nagtataka. Bakit raw kayo nag-away? Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi. Ang kanyang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha.
Sa mga sumunod na oras, naging abala si Ara. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Kinabukasan, habang nasa ospital, nakita ni Ara si Celeste. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bato na walang init. Celeste, I know what you did, sabi ni Ara. I know that you were the one who sent me that message. I know that you were the one who made Ara believe that was going to take Maya away. I know everything. Ngumiti si Celeste. As don't know what you're talking about. Sige, umalis ka na. I have to go. Umalis si Celeste. Naramdaman ni Ara ang sakit sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumabas ang mga balita. Miguel Chavez, na aksidente. Sinasabi na sinasadya raw ng kanyang ex-girlfriend. Ara Santos, ang babae na nagdulot ng gulo sa buhay ni Miguel Chavez. Ang mga balita ay parang mga kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Isang gabi, habang nasa bahay si Ara, tumawag si Maya. Ina, bakit po ang daming nagagalit sa akin? Bakit po nila ako tinatawag na anak ng demonyo? Nagsimulang umiyak si Ara. Anak, I'm sorry. Hindi ko alam kung bakit sila ganoon. Ina, I'm scared. I'm scared of them. I'm scared of Kuya Gray. Bakit po siya nagiging masama? Hindi siya masama, anak. He's a good man. He's a good father, sabi ni Ara. Pero, bakit po siya ganoon? Bakit po siya sinasaktan ng mga tao? Hindi na niya matapos ang kanyang sinasabi. Ang kanyang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Nagsimulang tumulo ang luha ni Ara. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang kumaba ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Habang nasa ospital, tumunog ang cellphone ni Ara. Isang text message. Ara, I know what you did. I know that you pushed Miguel. I have proof. I'll make sure that everyone knows what you did. Ang message ay mula kay Celeste. Nagsimulang kumaba ang puso ni Ara. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang umiyak si Ara. Hindi ko yan ginawa, bulong ni Ara. Hindi ko sinadya. Biglang tumunog ulit ang cellphone ni Ara. Isang tawag. Si Direk Carla. Ara, what the hell is happening? Carla. Ano yang sinasabi mo? May lumabas na news. Sabi, na aksidente si Miguel dahil sa away ninyo. Sabi, sinasadya mo raw. Ano yan? Nagsimulang umiyak si Ara. Hindi totoo yan, Carla. Hindi ko ginawa yan. I know, Ara. I know. But, don't know if I can believe you. Ang daming nagtataka. Bakit raw kayo nag-away? Hindi na niya matapos ang kanyang sinasabi. Ang kanyang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sa mga sumunod na oras, naging abala si Ara. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Kinabukasan, habang nasa ospital, nakita ni Ara si Celeste. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bato na walang init. Celeste, I know what you did, sabi ni Ara. I know that you were the one who sent me that message. I know that you were the one who made Ara believe that was going to take Maya away. I know everything. Ngumiti si Celeste. As don't know what you're talking about. Sige, umalis ka na. I have to go. Umalis si Celeste. Naramdaman ni Ara ang sakit sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumabas ang mga balita. Miguel Chavez, na aksidente. Sinasabi na sinasadya raw ng kanyang ex-girlfriend. Ara Santos, ang babae na nagdulot ng gulo sa buhay ni Miguel Chavez. Ang mga balita ay parang mga kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Isang gabi, habang nasa bahay si Ara, tumawag si Maya. Ina, bakit po ang daming nagagalit sa akin? Bakit po nila ako tinatawag na anak ng demonyo? Nagsimulang umiyak si Ara. Anak, I'm sorry. Hindi ko alam kung bakit sila ganoon. Ina, I'm scared. I'm scared of them.
I'm scared of Kuya Gray. Bakit po siya nagiging masama? Hindi siya masama, anak. He's a good man. He's a good father, sabi ni Ara. Pero, bakit po siya ganoon? Bakit po siya sinasaktan ng mga tao? Hindi na niya matapos ang kanyang sinasabi. Ang kanyang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Nang matapos ang press conference, ang mundo ni Ara ay nagbago. Ang mga balita ay nag-iba. Ang mga tao ay nagsisimulang sumuporta kay Miguel at sa kanila. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Habang nasa bahay, nakita ni Ara si Miguel na naglalaro kasama si Maya. Ang kanyang mga mata ay mayroong luha. Ang kanyang puso ay kumakaba. Miguel, I have to talk to you, sabi ni Ara. Bakit, Ara? I believe you, sabi ni Ara. I believe that you didn't leave me. I believe that you were forced to leave me. I believe that you love me. And I forgive you. Niyakap ni Miguel si Ara. Salamat, Ara. Salamat. No, Miguel. Salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagiging isang mabuting ama kay Maya. Nagsimulang umiyak si Ara. Salamat sa pagiging isang mabuting tao. Ara, I love you. I'm sorry. I'm so sorry. I won't leave you again. Promise, sabi ni Miguel. I know. I trust you. I believe you, sabi ni Ara. Biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Ara ang pinto. Siya ay si Lola Teresa, ang ina ni Ara. Ina, sabi ni Ara. Ara, din my dear. I'm so proud of you. I'm so proud of you and Miguel, sabi ni Lola Teresa. Ina, you know. Of course, din my dear. I know everything. I know what you went through. I know what you and Miguel went through. And I'm so proud of you both for fighting for your love, sabi ni Lola Teresa. Niyakap ni Lola Teresa si Ara at si Miguel. Miguel, yin why son. I'm so proud of you. I'm so proud of you for fighting for your love and for your family. Nagsimulang umiyak si Miguel. Salamat po, Lola. Sa loob ng ilang oras, nag-uusap sila. Nag-uusap sila tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal. Biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Si Direk Carla. Miguel. I'm so sorry. Didn't know what happened. I'm so sorry, sabi ni Direk Carla. It's fine, Carla. I'm fine, sabi ni Miguel. Miguel, the project. The project is still on. We're still going to do it. We're still going to work with you. You're a great actor. You're a great person. We're not going to let you go, sabi ni Direk Carla. Talaga? Thank you, Carla. Thank you so much, sabi ni Miguel. You're welcome, Miguel. You deserve it. You deserve to be happy. Nagsimulang umiyak si Miguel. Thank you, Carla. Thank you. Matapos ang tawag, niyakap ni Miguel si Ara at si Maya. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ina, I'm so happy, sabi ni Maya. We're a family now. Umiti si Ara. Yes, anak. We're a family. Nagsimulang magtanong si Maya, Tito Miguel, kailan po tayo magiging isang pamilya? Ang mga salita ni Maya ay parang isang bulong sa isip ni Ara. Tito Miguel, kailan po tayo magiging isang pamilya? Ang mga salitang iyon ay nagdala sa kanya ng isang panandaliang kapayapaan, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mailuha. Ang mga pangako ni Miguel ay parang isang anino. Maaaring nawala sa isang iglap. Ang kanyang isip ay nag-aalala. Ang kanyang puso ay nasasaktan. Kinabukasan, habang nasa bahay sila, nakita ni Ara si Miguel na naglalaro kasama si Maya. Ang kanyang mga mata ay mayroong luha. Ang kanyang puso ay kumakaba. Miguel, I have to talk to you, sabi ni Ara. Bakit, Ara? I believe you, sabi ni Ara. I believe that you didn't leave me. I believe that you were forced to leave me.
I believe that you love me. And I forgive you. Niyakap ni Miguel si Ara. Salamat, Ara. Salamat. No, Miguel. Salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagiging isang mabuting ama kay Maya. Nagsimulang umiyak si Ara. Salamat sa pagiging isang mabuting tao. Ara, I love you. I'm sorry. I'm so sorry. I won't leave you again. Promise, sabi ni Miguel. I know. I trust you. I believe you, sabi ni Ara. Biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Ara ang pinto. Siya ay si Lola Teresa, ang ina ni Ara. Ina, sabi ni Ara. Ara, din my dear. I'm so proud of you. I'm so proud of you and Miguel, sabi ni Lola Teresa. Ina, you know. Of course, din my dear. I know everything. I know what you went through. I know what you and Miguel went through. And I'm so proud of you both for fighting for your love, sabi ni Lola Teresa. Niyakap ni Lola Teresa si Ara at si Miguel. Miguel, yun why son. I'm so proud of you. I'm so proud of you for fighting for your love and for your family. Nagsimulang umiyak si Miguel. Salamat po, Lola. Sa loob ng ilang oras, nag-uusap sila. Nag-uusap sila tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal. Biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Si Direk Carla. Miguel. I'm so sorry. Didn't know what happened. I'm so sorry, sabi ni Direk Carla. It's fine, Carla. I'm fine, sabi ni Miguel. Miguel, the project. The project is still on. We're still going to do it. We're still going to work with you. You're a great actor. You're a great person. We're not going to let you go, sabi ni Direk Carla. Talaga? Thank you, Carla. Thank you so much, sabi ni Miguel. You're welcome, Miguel. You deserve it. You deserve to be happy. Nagsimulang umiyak si Miguel. Thank you, Carla. Thank you. Matapos ang tawag, niyakap ni Miguel si Ara at si Maya. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ina, I'm so happy, sabi ni Maya. We're a family now. Ngumiti si Ara. Yes, anak. We're a family. Nagsimulang magtanong si Maya, Tito Miguel, kailan po tayo magiging isang pamilya? Ngumiti si Miguel. Soon, Maya. Soon. Sa lahat ng mga puso na nakinig at nakiramay sa bawat kabanata, maraming salamat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay hindi lang basta paghabi ng mga salita, ito ay pagbabahagi ng isang piraso ng aking kaluluwa. Sa bawat luha na dumaloy, sa bawat ngiti na sumilay, at sa bawat kaba sa inyong dibdib, kasama ko kayo sa bawat emosyon. Naging saksi tayo sa sakit ni Ara, sa pagsisisi ni Miguel, at sa inosenteng pagmamahal ni Maya na siyang naging tulay sa kanilang muling pagkabuo. Nais kong iwanan sa inyo ang mga aral na bumalot sa istoryang ito, ang tunay na lakas ng pagmamahal na kayang lagpasan ang anumang pagsubok, ang kahalagahan ng pagpapatawad na siyang nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan, at ang walang hanggang pag-asa na ang isang bagong simula ay palaging posible. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay dala-dala ninyo ang inspirasyon na magtiwala, magmahal at magpatawad. Naway maging isang magandang paalala ang istoryang ito na ang bawat pagsubok ay mailayunin at ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagiging buo ng isang pamilya. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at pagsuporta. Hindi binasa ang sulat ko.